So, yun yung mga 15 to 18 years old na mga patients namin na tapos depende na sa kanila kung sasabihin nila sa parents na kung positive. Kasi pag positive then only the person. So, hindi namin basta-basta ang ibibigay yon. The doctor, the physician, and then the person, sila lang yung may alam. Hindi namin sa basta-basta ang sasabihin sa mga friends. Kasi minsan kasi sabay-sabay sila buong barkada to na darating Okay. sa'yo. Guys na nakatry daw sila. Okay. Yung mga ganoon, may cases nakatry daw sila na Oo. parang at the height na ginawa nila yon hindi nila alam. Tapos nung na like for example yung meron na silang sa sexually transmitted disease na may nag-start muna yung sexually transmitted disease, nagpa-positive sila sa Neisseria, sabay-sabay naman sila. At actually yung iba nagpa-positive. So hindi namin pwedeng sabihin sa lahat ng barkada. Sabihin namin sa person involved. Yeah. So yan mga 15 to 18. Pero mga 15 and below, kailangan na lang naman assent. Pero pag mga 15 and below, kailangan may healthcare worker na kasama. So even without the parents, basta pregnant na 15 years old na ng risky behavior kasi sometimes kasi the mga predators bibigyan sila ng money, nangyayari yun Tapos yung iba nga yung free food lang pumapayag na. Tapos mga ganon. So pag naka-engage na sila sa risky behavior tapos nag-consider sila na pwede silang meron. So, mag-assent na lang sila pero dapat tatawag kami ng healthcare worker. Dapat may healthcare worker siya na partner na if ever may mangyari to, dapat alam yung lugar niya kasi para healthcare worker din yung mag-asikaso sa kanya. So, yun. So, ina-allow na namin yung mga ganong age group na magpa-test kahit na walang consent ng parents. Okay. Tapos pag-uusapan na lang ulit. Kasi nga maraming counseling yan Ayun, counseling, may healthcare worker, and yung confidentiality mahalaga talaga. Tinitake into consideration talaga yan. Alright, 10 minutes bago po mag alas 12 ng tanghali. Very short break lang tayo. Pagbalik natin, Doc, siguro i-wrap up na po natin ang ating episode, and then also we would like to know kung ano po ba ang mga activities po na nakaset ng inyong organisasyon, na mga grupo po ng mga pediatricians po at mga specialists po for World AIDS Day. Bukas na po ang simula niyan, December 1. So magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa, masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Pilipinas ang ating oras sa 7 minuto o 6 na minuto na lamang bago alas 12 ng tanghali. DZRH. Ang galing mo, Dok. Final stretch na po tayo ng Ang Galing Mo, Doc. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Kasama po ang ating panahuing eksperto, si Dr. Annalyn Yen Reyes. Doc Yen, ayan po. Meron po ba tayong mga gusto pong ipaalala? Mga siguro last messages na po sa ating mga listeners and televiewers bago po tayo magpaalam tungkol po sa HIV, lalong-lalo na sa mga kabataan natin. Nandiyan po ba si Doc Yen? Parang nawala siya sa Zoom, sa screen. Okay, and bukas rin po ay ang World AIDS Day. Gugunitain po natin yan Disyembre 1. Oo nga, nawala si Doc yan. Okay, so anyway, gusto po kasi ng ating mga kaibigan from the PIDSP o yung Pediatric Infectious Diseases Society of the Philippines, sila nga po yun, member po si Doc Yen doon, na ipaalam po ang mga impormasyon tungkol sa HIV, sa AIDS, at yung lumalagana po, tumataas at lumalagana na HIV infection sa mga kabataan, 15 years old and below. Grabe, so napakabata. So siguro, ang dapat rin nating kausapin dito ay yung mga magulang na hindi naman po natututukan talaga o babantayan, 'di ba? Kada galaw, kada hinga ng mga anak natin. Pero maging open din po tayo kung sila po ay gustong magkwento, gustong mag-share ng kanilang saloobin. Ayan po. Aside from being a parent, we should also strive to be their friends. Para kung meron po silang mga gustong itanong, meron po silang mga curiosities. Ang buhay po kasi talaga, 'di ba? Napaka-complicated. Sabi nga nila, status, it's complicated. So paano pa kaya kung tayong mga adults, medyo lost tayo paminsan, paano pa po kaya yung mga young ones natin na talagang kailangan ng gabay? So when it comes to, of course, yung issue naman ng HIV, kasi pang matagalan at panghabang buhay po nilang dadalhin to. So mahirap na po, sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Although sa ating mga kababayan naman na infected, meron pa ring hope. Ayan, nagbabalik na po si Doc Yen. Doc Yen, meron po ba tayong mga gusto pong mga mensahe? Baka meron po kayong gustong ihabol na mga paalala, mga gusto pong sabihin sa ating mga listeners and televiewers about HIV sa mga kabataan po, Doc Yen? Okay, kasi nga ang HIV, as mentioned sa Philippines, globally bumababa na, pero sa Philippines, fast and furious. So, tumataas na talaga yung cases. Tapos, nakakatakot kasi nga 1/3 of that are nasa HIV in the young na. So, number 1, prevention talaga. So, as much as possible, abstain from abstain, tapos have a partner who have a monogamous partner, so protection like condom, and then be safe always. Tapos if ever meron na kayong symptoms or nagduda kayo, so don't worry, dapat magpa-check up kayo kasi dapat matest natin na kung may HIV kayo, kasi kung mabigyan kayo ng antiretroviral therapy, may chance pa naman na, especially pag early stage, may chance pa naman na you can still live a healthy life, and you can still live a normal life, and you can still get what you dream, and you can still get what you want. So I hope na maka-join tayo sa buong mundo, kasi as much as possible ang World Health Organization nag-aim ng zero HIV by 2030. Wow. And medyo malayo pa tayo sa Philippines, but with all our help and for everyone, kung tulong tayo, we can help na zero HIV in the Philippines. And
if ever meron na mga may HIV, ongoing na yung treatment nila. Pag ongoing na treatment nila, baka pwede na silang untransmissible or untraceable. So, of course, nakikiisa po tayo sa World Health Organization at nakikiisa po tayo sa hindi naman celebration, paggunita, ayan, ng World AIDS Day bukas, Disyembre 1. On the part naman po, Doc Yen, ng PIDSP o yung Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines, ano po ang inyong mga plano? Ano po yung mga activities na naka-line up na po? Ano po yung mga aasahan po natin? And if merong pong mga parents na if they think their child is infected with HIV, how can they reach you, yung grupo ninyo, to seek assistance, to seek help po? Okay. So yung society namin, PIDSP, Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines, since na-alarm na kami sa increasing number of children na may HIV, meron kaming during the World AIDS Day at saka this week or within the 2 weeks, meron kaming lecture nationwide. Lahat ng mga members ng PIDSP, we do lay lectures, pedia lectures about HIV. Kasi ang pinaka-importante talaga dito sa Philippines is HIV education talaga. And we are so thankful na binigyan din kami ng chance ng DZRH to talk about this. Kasi nga, para makaka-reach din ito kasi kung magiging aware kayo, magpapatest kayo, at saka pa magiging aware ka, ipe-prevent nyo na may sakit na sexually transmitted. So don't do it as much as possible. Tapos by December 2, meron din kaming media conference that is naman in cooperation with the Philippine Pediatric Society. So kung mayroon kayong symptoms, any pediatrician naman can help you. So kung may symptoms kayo, as much as possible, especially pag nagdududa kayo, and kasi konti lang kaming infectious disease members sa Philippines, so any pediatrician can help you. And then kung may i-refer naman niya kayo sa amin, pang pediatric infectious disease specialist, and then we will treat you naman in a government area na free yung treatment for all cases with HIV. Thank you very much, Doc Yen. At napakalaking bagay po na napag-usapan po natin ito. At kung tutuusin, dapat hindi lang pagka tuwing World AIDS Day. Dapat kung pwede, araw-araw alalahanin po natin. And of course, sa ating mga kababayan dyan, if you have any questions, you can reach out to the PIDSP or sabi nga po ni Doc sa inyong mga pediatricians o inyong mga doktor. Doc Yen, maraming salamat. Wait, sa weekend pero nandito ka sa programa natin. So thank you very much po for your time. Thank you so much, Karen. Ayan po, for your valuable time and valuable information. Doc Yen, maraming salamat po and we hope to have you again soon dito po sa Ang Galing Mo, Doc, at sa iba pa mga programa ng DZRH. Thank you, Doc Yen. Thank you po. At yan po si Dr. Annalyn Yen Reyes, isa pong Pediatric Infectious Diseases Specialist at siya po ang lead ng External Affairs Team ng PIDSP. Ayan, tanghali na. Pero huwag niyo pong kalilimutan na atin na pag-usapan dahil bukas ay World AIDS Day. Ayan, so let's be compassionate sa mga HIV positive. Let's be supportive and loving. We can hug them, we can share food, we can be friends, o diba? And we can still be lovers, diba, Doc Yen? Basta gawin lang po natin yung dapat gawin. Ayan po. And early detection, magpa-test po tayo. Huwag po tayong matakot. Alright, ang ating oras 12:01. Sa ngalan po ni Doc Ruby Ruth Roses, ako po si Miss Karen O, yung para po sa programang Ang Galing Mo, Doc, live dito lamang po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating oras 12:01. Bye! No worries, na amoy kulubang damit. Charm!